everyone, it's Jan Pakkanern here, and for today's video, we are visiting Ayutthaya. And this is actually just a short trip from Bangkok, guys. And I was able to get this Ayutthaya trip or tour via Klook. Sa Klook tour na to, guys, we were able to visit 4 temples in Ayutthaya in just half a day. Ayan. I am very excited to share this tour with you all and share my experiences. Hindi siya senior citizen friendly, guys. So, hindi siya ideal if may mga kasama kayong matatanda. Ayutthaya was once the capital of Thailand and one of the richest and most powerful cities in Asia. However, in 1767, it was invaded and burned down by the Burmese army during a war between the two kingdoms. They wanted to weaken Siam's power and control the region. So sinunog nila yung buong city ng Ayutthaya and pinilit nila yung mga tao doon na abandonahin yung syudad. And the city was never rebuilt in the same location, and yung mga remains na nakikita nyo today is considered an extensive archaeological site na preserve naman ng Kingdom of Thailand. And even though sirang-sira na or hindi na ni-restore yung ibang temples, ay makikita mo naman na sobrang ganda and full of history ang lugar. Also guys, I wanted to remind you na pag you're visiting Thailand and you're visiting temples such as these, you have to make sure na suot-suot mo yung proper attire. So, ang dami mo naman makakita sa online ng mga guide kung ano yung mga hindi pwedeng suotin when visiting these sacred sites. So, in this case, today, yung outfit ko, I was wearing a very long skirt na as in talagang tagong-tago yung yung ankles ko. And for the men, hindi pwede yung naka-short, dapat naka-pants ka. Hi everyone, it's Jan Pakkanern here, and again, it's another tour. Hindi na ako nakapag-vlog ng todo-todo kasi nga, pag tours talaga guys, gahol sa oras. So, walang time for me to like, vlog kasi nga, need mong i-explore yung area and yung mga tourist spots na binisita namin today sa Ayutthaya is, sobrang lalapad, sobrang lalaki. So, dahil malaki yung area, sobrang laki, kailangan mo talagang i-take your time to, explore and mag-take ng photos. Tas alam nyo naman, ako lang mag-isa, so makikisuyo pa. Wala nang hiya-hiya kasi nga, hindi naman tayo always bibisita doon kasi medyo malayo din siya from, malayo-layo din yung Ayutthaya from Bangkok. So, ayan. So, I got my tour from Klook, guys. So, if you're interested kung ano yung tour na kinuha ko today, ito yung, ayan, ipa-flash ko na lang sa screen. Ito yung nakuha kong Klook tour for Ayutthaya. And ito yung mga parang mga temples, something. Story time lang, guys. So, ang medyo struggle is real nung pagkadating ko kasi, pag pala may mga tour kayong kinukuha guys, usually may sinesend yung tour guide or tour company sa email nyo, letting you know na, oh, your booking is confirmed and ito yung oras ng meet-up, ito yung meet-up place, dapat nandun ka na sa meeting point 15 minutes before the time kasi magsistart na. And ako pa naman, pag mga ganyan, talagang early talaga ako kasi
alam nyo naman, ako lang mag-isa, diba? And kailangan talagang early para hindi ka maiwanan sa tour. Nandun na ako sa meeting point, pero wala ako makita ni isang member. Ayun pala, nandun sila sa loob ng mall. Yung tour kasi na, yung tour guide company na kinuha ko is yung meeting point ng tour is dun sa Siam Paragon Gate 1. Ano siya ng anxiety kasi pagdating ko sa meeting point, wala akong makita ni isa. Kahit tour guide walang nakatayo. It just so happened na dun pala sila sa loob ng mall. So, ayun, buti na lang nakita ko ng driver na nasa labas, tapos pinapasok ako, tapos chinek yung booking confirmation, kung nandun ako, or andun yung pangalan ko, and true enough, may mga ilan-ilan na dun sa loob. And then, pagkadating namin dun sa first location, sobrang, ko pa kasi nga, nagpa-picture ako dun sa tour guide namin. And, sobrang ganda ng lugar, pero hindi masyado ma-capture dun sa camera. Mas lumala yung effect ng photos kasi nung nagpa-picture ako dun sa tour guide, oh my god, hindi talaga nakuha yung buong parang temple, parang half lang or yung body ng temple, tapos yung tuktok, 'di ba, yung mga arch ng mga temple na nakaganyan, hindi nakakita. So body lang. So like ang tsaka talaga, sorry pero ang tsaka talaga ng pictures. And mabuti na lang sa second location, I'm so grateful, as in, I'm so blessed and I'm so grateful na kahit mag-isa ako sa trip na to, parang pinaparamdam sa akin ni Lord na hindi ako mag-isa, like never kung na-feel na talagang nag-iisa lang ako. Parang may sinesend siya, feel ko lang, parang it's God's way of sending me people na to be with me in this journey. Parang feel ko mga angels yun na sinend sa akin ng mga, nung nasa taas. So, I'm so grateful. Pag-arrive namin dun sa second location, picture-picture na. Pinicture na naman din ako or nagpa-picture ako ulit sa tour guide namin. Okay lang naman. So, hindi naman masyadong quality. At least, sa isip ko, okay na lang, Jen. Tanggapin mo na lang na talagang ganun talaga yung magiging quality ng photos mo. May lumapit sa akin na Japanese. And then, akala ko magpapapicture siya sa akin. Sabi niya, shashin daw. Pitan niya ako, tapos tinanong niya sa akin kung shashin daw. Sabi niya, picture. Sabi ko, do you want me to take a picture of you? Sabi ko. Siya, no, you. Sabi ko, me? And then, syempre, grinab ko na yung opportunity kasi nga, diba, sino ba naman mag-o-offer? So, after nun, pinicturean niya na ako. Ang ganda ng kuha niya. Like, magaling siyang mag-shot, guys. Like, I'm not saying this just cause. But magaling talaga siya mag-take ng angles tsaka photos. So, na-appreciate ko yung gesture niya na nag-offer siya sa akin. Then, akala ko, pag nag-offer pa ako na, do you want me to take a photo of you guys? Kasi kasama niyo yung husband niya. Sabi niya, it's okay. Sabi niya siya, daijobu. As in, parang lumabas na lahat ng mga Japanese na alam ko, guys. And na-appreciate ko nga. Kasi nga, it's not just in that location. Since that second, third, fourth, fifth location, magkasama ka talaga kami sa tour. I mean, not really tour. Hindi kasi, yung tour guide kasi namin, hindi kami tinutour na parang, sama-sama kayo, and then explain. Ini-explain niya na lahat, dun pa lang sa van. So, pagdating namin sa location, hindi na siya sumasama. Doon na lang siya nag-aantay sa may labas kung saan kayo drop off. And then, sasabihin niya lang, balik kayo ng 4:30, example. So, dapat by 4:30 or before 4:30, nandun ka na sa mismong drop-off para makamove kayo sabay-sabay na dun sa next location. So, ayun. From the second up until the fifth location, guys, kami lang talaga yung magkasama. Pinipicturean nila ako. As in, like, ino-offer nila sa akin. Minsan nga nahihiya akong magtanong or minsan nahihiya akong sabihin na, gusto ko din magpa-picture, pero ang bait-bait talaga ng Japanese na na yun. Kasi siya mismo yung nag-offer, do you want? Something like that. Pero in Japanese, sometimes in English, pero mas more talaga siya in Japanese. Yung husband niya, mas medyo magaling mag-English kasi sa kanya. Pero na-appreciate ko talaga yung parang gesture ba na sila mismo yung nag-offer. Kasi nga,
wala talaga akong malapitan at that time. Parang nahihiya ako and hindi din ako parang nagpo-push na, you know, for the Instagram. I mean, I'm just happy na I'm there. Pero bonus na lang pag may magandang photo. Yun yung parang nasa isip ko. Tanggap-tanggap na lang. So, ayun na nga, parang sabi ko, I'm thankful, parang in Japanese, like, I'm really, really happy and I'm thankful na, you know, they take a photo of me and then sabi niya, yokata. And then, parang happy daw siya, or glad daw siya na, it's parang ganun. Di ko maano, kasi nakalimutan ko na, guys, like, limited lang yung Japanese ko, but it did help. And then, sabi niya, parang yung pagkakaintindi ko, nilapitan niya ako kasi na-realize niya na ako lang daw mag-isa. So, parang mahirap daw, ganon. And then, siguro, nag-enjoy na lang din sila sa akin kasi machika din ako. Tas yung Japanese woman na yon, si Aki yung pangalan niya, Akiko. Si Akiko-san is from Osaka talaga siya. And I don't know, guys, if you're familiar with people from Osaka na super friendly nila, guys. Like, machika talaga siya. And yun din yung napansin ko when I went to Osaka last September. Mas friendly yung vibe nila versus yung sa mga Japanese from Tokyo na more serious, more formal. Yung si Akiko, pag chumichika kami, parang matagal na kami magkakilala. And then, super funny din niya. Like, nakakatawa talaga siya. Like, gets na gets ko yung humor niya, as in. Tas, lakas siya tumawa. Hindi siya yung parang typical na Japanese na parang super formal or parang low lang yung voice pag chumecheka. Parang barkada lang kami, diba? Super na-appreciate ko. And then, suddenly, bigla na lang nila akong in-invite na to eat daw after the tour. Sabi ko naman, sige, go. Push lang, ganon. Libre nila ako lahat, guys. Lahat. Yung sa tuk-tuk. Sumakay kami ng tuk-tuk from the station going to the restaurant. And then, dun sa restaurant, nilibre din nila ako ng dinner. As in, tinatanong nila sa akin kung ano yung mga gusto ko. Syempre, hindi naman ako nagde-demand kung ano lang din yung gusto nila, diba? And then, after that, chichika kami, as in, like, matagal-tagal din kami chumichika dun, mga siguro 2 oras, mahigit, or 3 oras, na chumichika dun sa restaurant. Tinatanong nila ako kung sino yung mga bet kong mga ikimen, or mga gwapong Japanese actor. Sabi ko, si Yama Ken, Yamazaki Kento, Kentaro Sakaguchi, tsaka si Makenyu, ganon. Tapos pinapakita nila sa akin yung mga gwapong baseball players nila, kasi yung husband niya is coach pala ng national team, baseball national team that's based in Taiwan. So, pinapakita nila sa akin yung mga pictures ng mga gwapong lalaki. Tapos, yung si Akiko, pinapakita niya yung pictures. Sinasabi niya, oh, bet mo ba to? Diba? Akala mo, close kami, pero hindi siya typical kasi na Japanese. Hindi mo siya may expect na super formal, especially when you see them in person for the very first time. Super friendly lang talaga niya. And again, na-appreciate ko. As in, I'm very, very happy and very grateful na na-meet ko sila today. After ng dinner, yung husband niya, binook pa ako ng taxi pauwi. So, tinanong niya yung name ng hotel ko. Tapos, pagkatapos naming mag-dinner, siya mismo yung nag-book ng Bolt ko or Grab taxi ko or Grab car ko. Ang amazing lang kasi nga, wow, hindi naman sila obligado, 'di ba? Pero ayun na nga, parang na-appreciate ko talaga yung gesture. So, my heart is full. My heart is so happy. And again, hindi ko naman to my experience meeting other people from other countries and sharing stories with them had I not traveled in Thailand. So, ayan. So, it's very important, guys, to pray na sana, yung prayer ko talaga is, Lord, i-lead mo ako sa mga mababait na tao, sa mga helpful and kind people, para wherever I am, I'm still gonna be able to do the things that I want to do.
and at the same time, I'm safe, diba? So, ayun guys, thank you so much for watching this vlog, and I hope you enjoyed my vlog today. Hindi ko sure kung mahaba siya kasi nga hindi ako masyadong nakapag-video dun sa Ayutthaya kasi to be very honest guys, medyo pare-parehas lang yung mukha ng mga pinupuntahan namin. These are parang, hindi ko sure, mga stupa or mga temples na made of bricks na sinunog dati ng Myanmar or Burma for 7 days and 7 nights daw. And so, yung mga existing na mga nandun sa Ayutthaya is mga broken or damaged bricks from that fire. So, yun yung parang nagets ko na story kanina. But anyway, thank you so much guys for watching this video. If you like this video, please hit thumbs up. And don't forget to comment and also subscribe to my YouTube channel and hit the notification button para update ka sa susunod na gala ni Jen Pakkanern. So yan guys, thank you and enjoy! See you guys on the next vlog. Bye!